Kung nakaabot ka sa success ng buhay mo, kasi may levels yan yung success. Iba-ibang levels po yan. Ladder of success yan. Hanggang makuha mo yung pinaka-peak. Lahat ng pangarap mo, long-term goal mo, nakuha mo na ultimate goal, ultimate success. Pero ngayon, ikaw ay nagbabiyahe, papunta sa success na yon, meron kang nai-hit na success sa buhay mo. Naniniwala ka ba? Yes! Ito, I will try to see kung mag-work sa inyo. Sino mga nag-network dito for the past 3 years and up? Bago lang nag-network, 1 year and below. Yan. Try to recall your life prior to joining A Global. Tingnan mo yung buhay mo bago ka mag-A Global. Try to recall. Number 1, do you find happiness in what you do? Yes. Bago ka mag-A Global. Bago mag-A Global. Bago ka mag-A Global, try to remember your life. Kung sino ka at ano ka. Before you join A Global, my first question, do you find happiness in what you do? Bago ka mag-A Global. Pangalawa, are you happy with what you are getting? No. Pangatlo, are you living the life that you wanted? Pang-apat, are you giving happiness to the people around you? No. Yes. Pang-lima, are you emotionally and intellectually prepared Yes. sa buhay Yes. prior to joining A Global? Kasi maraming tao, ang barometer nila ng success, kailangan may kotse ako, kailangan nakapag-Maldives ako, kailangan kumikita ko ng 6 figures every month. When ang success po, kung ang buhay mo 5 years ago ay mas maginhawa ang buhay mo ngayon, successful na yan. Iba na ang level at rate ng success mo sa ibang tao. Tama? Tama. Sino ang naging komportable ang buhay nung sila nag-join ng A Global kumpara nung sila ay hindi pa nag-A Global dito? Taas ang kamay. Basta may nagbago sa'yo sa buhay mo. Ito pa ang mas maganda. Yung nag-take ka ng product, guminawa ba pakiramdam mo? Yes. Success yun. Yes. Hindi mo ba? Yes. Iba-iba ang level ng success, iba-iba ang pagbabago makukuha mo sa buhay mo. At pag yan nagbago, unti-unti ang mindset mo magbabago rin. Tama o tama? Yes. Dapat mo, pag ikaw nag-network sa A Global, ang isip mo manawag. Naririnig nyo sa OPP, dapat lagi open-minded. Nagiging joke na nga yun eh. Diba? Sa Facebook, open-minded ka ba? Tara kapitado. Diba? People are mocking you. People are trying to make fun of you. Tama po ba? Yes. Alam mo bakit? Sila yung saradong isip eh. Hindi nila naiintindihan the reason behind it. Diba? Eh, try mong i-reverse yung sitwasyon. Brad, gusto mo ba magtimpla ng kape? Diba? Brad, gusto mo ba mag-coffee? Brad, masaya ka ba mag-coffee? Hindi ba? Ganun naman ginagawa nila lagi eh. Eh tayo, kape-kape. Hindi ba? So, ang mga tao dapat na nag-A Global, nagbabago mindset. Ang mindset mo dapat, from poverty mentality into becoming abundance mentality. Paano mo marinig kung ikaw ay nag-iisip na ng abundance? Or ang isip mo ay poor mindset pa rin? Pag kumakain ka sa restaurant, saan ka po tumitingin? Pag kumain ka sa restaurant, ibibigay sa'yo ay menu. Hello ma'am, good evening. These are the menu we have for tonight. What do you want to eat for tonight, madam? Bibigay ko sa iyo yung iyong menu. Anong unang-una mong titingnan? Anong unang-una mong titingnan? Ha? Dalawa ang nakasulat to. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Kanan. Saan ka nakatingin? Gano'n kaliwa? Kanan. Anong naroon sa kanan? Preso. Anong naroon sa kaliwa? Pagkain. Pagkain. Anong kakainin mo? Yung mura. Yung presyo o yung pagkain? Bakit ka sa kanan nakatingin? Alam mo bakit ka sa kanan nakatingin? Bago ka pa umorder, yung isip mo, yung calculator mo gumagana na. Ay, ang soup 50. Uy, wala lang, 350, masarap to. Extra rice, 35, isang mahal naman. Uy, barbecue, 250 na. Magkano na lahat yun? Tatlong sabaw na, please. Diba? Kasi bago ka pa umorder, tatlong kumpiyat na. Guilty or not guilty? Guilty. Tama, di ba? Tama, di ba? Eto pa, sino na nakapasok ng SM? Sino na nakabili sa SM? Nakapag-shopping sa SM? Di ba pagpasok mo sa SM, may susunod sa'yo? Sa department store? Sino yung bumubunod sa'yo? Sales lady.
Hindi ba? Yung sunod sa'yo, para kang pickpocketer. Para kapag nanakaw ng damit, di ba? Titingnan ka. Mula-ulong ka pa. Di ba? Tapos tatanungin ka, ay naku, bagay na bagay sa iyan, ma'am. Di ba? Naku, mura-mura lang yung ma'am, naka 20% discount. Magkano ito? Mga 3.5 na lang, ma'am. Pangit na kulay eh. Di ba? Pag nakakita ka ng damit na gustong-gusto mo, di ba susukatin mo? Yes. Tapos pag sinukat mo na, ang dami mo nang pinainutos na sa sales lady, naiiyak ka na, di ba? Tapos yung tinanong mo yung presyo, ay magkano nga ang ire? Mga 2.5 po, ma'am. May 20% discount pa, mga siguro mga 1.8 na lang. Di ba? Eh, ang pera mo 1.5 lang. Mamamasahe ka pa. Ano gagawin mo? Ang ganda sana eh. May kulay pink kayo. Hanapin mo yung kulay na wala. Di ba? Tapos pag nakuha mo na yung size mo, fit na, ganda mo na, sabi mo masyado masikip. Meron pa kayong mas mataas, mas malaking size. Eh wala nang stock. Sasabihin mo pa, sayang naman, gusto ko sa akin. Pag talikod mo ngayon, ang isip mo, naglalaro na. Pag pumunta ng Divisoria, 1.8, ako, apat na dress mabibili mo doon. Di ba? Saan ka bibili? Divisoria o sa SM? Divisoria. Ang tanong ko, bakit gusto mo kumita ng pera? Para mabili mo pangarap mo. Yes. Nakita mo yung pangarap mo eh. Gusto mo yung damit. Pangarap yun. Material na pangarap. Tama? Kasi alam mo, pag binili mo yun, maganda ka. Sa paningin mo. Kasi ikaw lang muna nakatingin. Pag binili mo yun, maganda ka. Kasi ikaw yung pinakamagandang tao. Eh, pangarap mo. Anong tinignan mo? Anong mas naging matimbang? Pangarap mo o yung pera mo? Bakit ka nagkukumaho mag-net mo para kumita ng pera? Bakit gusto mo kumita ng pera? Para mabili mo ang pangarap mo. Tama po ba? Yes. Eh, kaharap mo na yung pangarap mo, hindi mo binili. O para saan yung ginagawa mo? Ang pera, by the law of money, pag kumita ka, kailangan gastusin. Tama po ba? Yes. Kasi pag inipon ng hinod mo ng hinod, yung value bababa. Tama? So kaya ka nga nag-network para mabili mo ang pangarap mo. Tatandaan niyo po ito. Pag ikaw, ang abundance mentality mo, isinabuhay mo, kahit anong gastos mo, ang iisipin mo, ang pera babalik sa'yo. Tama? Tama. Kasi ang inisip mo, mahal masyado, may mas mura pa, hindi ka na makakahanap ng parehas na item na mas mura pa talaga. Wala nang ganun. So kung ikaw magiging abundance mentality, dapat nire-reward mo yung sarili mo. Naniniwala ka ba doon? Yes. Dapat nire-reward mo yung sarili mo. Dapat, pag kailangan mo at gusto mo, may means ka, bilhin mo. Alam mo kung bakit? Ask me why. Why? Hindi matutumbasan yung kaligayahan, yung achievement, yung fulfillment pag nabili mo yung bagay na gustong-gusto mo. Yes. Pag yun nagawa mo, nireward mo yung sarili mo, mas pagbubutihan mo, mas hahalo ka sa susunod. Tama po ba? Yes. Lalo-lalo na pag yung gusto mo talaga, pinaghirapan mo yung pambili mo, mas hahalagaan mo. Tama ba? Bukod sa pagbabago ng mindset mo, dapat magbabago rin ang skills mo. Magbabago ang skills mo. Bakit? Hindi pwedeng lumaki ang income mo pag ang skills mo mababa. Parang ganito po yan eh. Nakakita na ba kayo ng ginagawang bahay o building? Sino na mga nagpagawa na ng bahay dito? Ang mga gumagawa ng bahay, tatlo. Masasabi mo sa tatlong tao ang gumagawa ng bahay. Ang unang-una, yung kontraktor. Tama ba? Pangalawa, yung mason. Pangatlo, pahinante. Yung pahinante, magkano sinasama? 300 to 500 per day. Tama po ba? Yung mason, magkano sinasama? 700 to 1,000 per day. Tama. Kontraktor, magkano kinikita? Mas malaki. Indefinite, mas malaki ang halaga. Tama po ba? Ngayon, ang pahinante, bakit ang halaga nila ay 300 to 500 lamang? Bakit? Ang ginagawa ng pahinante, kundi taga-abot ng hollow blocks, taga-abot ng hinanong semento, nagpapahala. Yun at yun lang ginagawa. Tama po ba? Yes. Yun lang ang skills nila. Ang mason, ang dami pang ginagawa. Tama ba? Yes. Ang kontraktor, siya ang nag-iisip, siya ang gumagawa ng lahat ng proseso. Tama po ba? Yes. Kasi pag mataas ang skills mo, mas malaki ang ibibigay na papuya sa'yo. Ganon din naman eh. Bakit ka ba nag-aral? Para magkaroon ng certificate. Tama?
Certificate sa school. Pag wala kang certificate sa school, nag-apply ka ng trabaho, magkano kikitain mo? Mali. Sa panahon po ngayon, 2019, ang technology po natin, ang ating era po ngayon, hindi na computer stage, more on information stage na. The more information you have, the more skills you have, the high or the bigger money ang ibibigay sa'yo. Before po, wala pong mga posisyon na ang tawag ay consultant. Tama o tama? Tama. CEO, Vice President, Executives, Managers, Assistant Managers, rank and file employees. Tama po ba? Eh ngayon, sa umbrella na to, may isang posisyon na lumabas. Consultant. Alam niyo ba ang trabaho ng consultant? Ang trabaho ng consultant, magbibigay lang ng idea, magbibigay ng isang skills, magbibigay ng isang prinsipyo, or isang plataforma sa kumpanya mo na pag ginawa mo, magbabago kita ng negosyo mo. Magsasuggest sa'yo ng mga bagay-bagay. Ngayon, sino po yung gagawa or mag-implement ng suggestion ng isang consultant? Sino po gagawa? Management. Yung management, yung mga rank and file. Tama ba? Sino mas malaki kinikita? Consultant. Nakatali ba yung consultant sa isang company? Pwede ba yung consultant isa lang, pero kumpanyang hawak niya 10? Pwede. Pwede, di ba? Bakit? Lamang siya sa tinatawag natin na skills. So kung ikaw ang gusto mong yumaman sa pag-network dito sa negosyo na AIM Global, dapat pagbubutihin mo, pag-iigihin mo ang skills mo. Paano mo mag-iigihin yung skills mo? Dapat pinapalawak mo ang iyong kaalaman. The more knowledge you have, mas may edge ka. The more you know much about your business, mas may edge ka sa negosyo mo. Kasi lamang lagi yung may alam. Paano mo makukuha itong edge na to? You must be able to prepare yourself in the learning process. Kailangan ikaw ay natututo. Kailangan ikaw umuupo, ini-empty mo yung cup mo, pinapasok mo sa kanan, pinaprocess mo, hindi lang lumalabas sa kaliwa. Dapat yun, dinadigest mo, iniintindi mo. Bakit? Pag mas lamang ka dito, mas marami kang ibibigay, ihahataw sa negosyo mo. Tama o tama? Tama. Ngayon, ano mo yung mga basic na skills na dapat alam mo? Ito mo, ulitin ko basic. 2019 na tayo. Dapat ito, alam mo at ginagawa mo. Ito yung limang basic skill na dapat alam mo, master mo at ginagawa mo. Ang unang basic skill na dapat alam mo is yung tinatawag natin na ano yung number 1? Prospect. Nagsisimula sa P. Prospect. Prospecting. Prospecting ang unang-una na skills na dapat matututunan mo. Ang tanong, ginagawa ba sa Las Piñas? Yes. Pinapractice ba? Yes. Parang lima lang yung nag-yes. Unang skills, prospecting. Pangalawa, ano yung pangalawang skills? Inviting. Inviting. Inviting ba kaagad? Tama. Pagka-prospect mo, iimbita mo. Pangatlong skills. Percent. Pangatlong skills. Present. Presenting. Dito, maraming sumasablay. Bakit? Pag sinabi mag-present, ako apply eh. Daw 9% ka naman, subukan mo lang, apply, hindi ako marunong. Kailan ka pa matututo? Pag puti na yung uwak. Presenting is so important in our business. Why? When you learn how to present, you will learn how to stand alone in your business. Yes. Hanggang hindi ka nakakapag-present, mahihirapan ka maging stand alone. Mahihirapan ka na maging ang negosyo mo kaya mo dalhin kung saan ka man pumunta. Kasi pag ikaw hindi ka marunong mag-present, lagi ka nakakabit sa apply mo. Tama o tama? Yes. Apply, may prospect ako, punta ka ng opisina, maki-OPP naman. Pag hindi nakarating yung apply mo, magtatampo ka. Diba? Dapat ikaw mismo, alam mo na yung ginagawa mo ng presenting. Ano yung pang-apat? Itong pang-apat, tingnan natin kung alam mo. Tingnan natin kung alam mo at dapat isinasabuhay mo ginagawa. Ito ang clue. Ang pang-apat na skills, dapat araw-araw mo ginagawa. Bukod sa araw-araw mo ginagawa, dapat minamaster mo. Kasi pag ito na-master mo, dadali ang pagre-recruit mo, dadali ang pagyaman mo sa AIM Global. Follow up. Hindi.
Closing. Hindi. Ano? Sino pa ang susubok? Sige nga, apply. Ang apat na skills na dapat alam mo, master mo, para itong kanin na kinakain mo araw-araw. Closing. Hindi? Sige nga, taas nga ang kamay, sino susubok? Subok. Laruin muna natin yung mga isip ninyo. Kasi medyo natulog yung New Year. Nagising lang natutukan. Sige nga. Hindi rin ba? Hindi rin po. Wala mo sa skills yun. ABC rule. ABC rule, hindi rin. Yan. Alam mo, pag sinabi ko to, or pag sinulat ko to, yung mga mukha nyo gaganto. Practice. Ay. Kalimutan ko na. Ganon. Sige nga, sino ba susubok? Hindi rin. Ano? Hindi rin application. Sa recitation, buta na kayo lahat. Kaya ka nahihirapan mag-recruit. Kasi nakakalimutan mo itong skills na to. Alam mo to. Alam ko, ginagawa mo to. Pero nakakalimutan mo yung importansya ng skills na to. Sige nga. Ano? Gusto niyo na makita? Yes! Gusto niyo na malaman? Yes! Scripted yung First letter. First letter, action mo na lang. Ito. Let's be honest to each other dito. Pag ito ginagawa mo at minamaster mo, sabihin mo, itaas mo kamay mo na ginagawa. Kung hindi mo pa ito ginagawa, ulitin ko, dapat ma-accept mo na may kailangan kang improve at mag-win sa sarili mo. Ito yung pang-apat na skills. Skills ba yan? Yes. Skills ba yan? Yes. Master nyo ba yan? Yes. Master nyo ba yan? Yes. Working. Still O working. baka ikaw pa rin kasi apektado na objection at rejection. Handling objection and rejection is one of the skill na kailangan yung ma-master sa negosyo natin. Tama. Yes, sir. Oh. Sino nakuha yan? Sino gumagawa nito? Sino nakakapag-practice nito? Ang tanong, naituturo mo ba yan? Yes. Naituturo mo ba yan? Kasi ganito yan, mga kapatid. Pag ang isang bagay alam mo at sa'yo lamang, at hindi mo dinidistribute, tinuturo sa mga kasama mo, ang information natutulog, natatapos sa'yo. Sa negosyo natin na Global, whatever you know, whatever skills, whatever information you have, you need to pass it on to your downlines para nanganganak ang production mo. The reason why some of your downlines are not responding to your calls, not responding to your challenges, kasi wala silang skills. Hindi nila alam kung ano yung mga gagawin. Ngayon, tanungin niyo yung sarili niyo. Kung kaya-kaya mong mag-handle ng objection, magiging madali ba pag-recruit mo? Yes. Ang tanong ko, kaya-kaya mo ba mag-handle ng objection? Yes. Ano yung pinakamahirap na objection na narinig ninyo? Sige nga. Kumita ka na. Yun. Yung ano. Kumita ka na. Kumita ka na ba dyan? Hindi objection mo. Hindi, pero objection pa rin. Yung tinanong ka kung magkano nakikita mo, ano sinagot mo? Sabi ko, So nagsinungaling ka. kumita na, pero hindi ka tulad ng mga... Alam mo po, there's a power to our words. Whatever words you say, there's a power attached to it. Kung paano mo dineliver, paano mo sinabi, paano yung emotion na kasama ng sinabi mo or pagbigkas mo. Kung ako sasabihin mo, Brad, kumita ka na ba dyan? Well, I will be honest to him. Alam mo, may kinita na ako, pero hindi pa gano'ng kalakihan. But the thing is, networker ka eh. Dapat alam mo yung palabok. Hindi ba? Alam mo ang dali ng conversation. Ang pinakamagaling na networker, kahit nire-reject ka na, lamang ka pa rin. Di ba? Kasi unang-una, pag nire-reject ka, alam mo sa sarili mo na mas lamang ka. Bakit? May negosyo ka siya, wala. Tama? Pangalawa, pag ikaw minamata or pinagtitripan, well, you can return the favor. Di ba?
Kumita ka na ba? O pakita mo yung kita mo. Pag tinawanan ka, tanong mo, magkano sahod mo? Tama. Hindi ba? But you don't have to do that. Ang inyong point ko dito, kung ano ang rejection sa'yo, dapat alam mong i-rebut yung mga rejection. In a nice way. Paano mo gagawin in a nice way? Do you eat sandwich? Do you eat sandwich? Yes. Sandwich approach, guys. You can make it the sandwich approach. Positive, negative, and then turn it into positive again. Last message. Tama po? Pag ninegative ka. Pag ninegative ka, ginawa mo na lahat, mindset mo na, sinandwich approach mo na, negative pa rin, then that's the time you move forward. Hindi lahat ng tao ay deserve ng time mo. Once you know that you give your all, nag-effort ka, binigay mo yung puso mo sa pagpapaliwanag, binigay mo yung puso mo sa pag-explain, and yet, ganun pa rin, kasarado ang isip, iwanan mo. There are people who deserve your time, deserve your effort, and deserve your message. Tama po? Yes. Pero dapat, alam mo i-handle ang objection. Di ba? Kasi pag yan ang master mo, at ipinasa mo, magiging madali talaga pag tinempor. Pang-limang skills na dapat meron ka. Ano yun? Sinabi mo kanina tayo? Closing. Closing. Pang-limang skills ay closing. Follow up is a skill. It's true. But it's not often used. Not unless there's somebody you need to follow up. Paano mo mapapractice yung skills na follow up kung wala kang recruit? Kung wala kang pinresentan? Kung wala kang inimbita? Sino kung follow up mo? Wala. Tama po? You can only follow up people kung meron kang skills na 1, 2, and 3. Ginagawa mo itong tatlo na. Tama o tama? Tama. So for me, if you master these 5 basic skills, apply it in 2019, apply it this year, from this month forward, may magbabago sa negosyo mo. Hindi na magbabago ang iyong pangsarili, yung pag-iisip mo, pati ang skills mo, ma-enhance mo pa sa negosyo natin sa inyo.